sa katabi mo, katapusan na. Ayan. Hindi yan katapusan mo na ha. Ulitin mo, baka iba yung narinig niya. Sabihin mo, kapatid, katapusan na. Yan. Amen. Sino dito yung takot sa katapusan? Yan. No? Na-receive na ba natin yung mga bagay na dumarating pagkakatapusan? Amen. No? Sino po naka-receive na? Amen. No, pero alam niyo po ba mga kapatid, lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Sino dito nakakaalam nun? Lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Pati yung pinoproblema mo ngayon, baka bukas tapos na. Amen. Di mo alam na kumikilos si Lord at araw-araw talagang pinapatnubayan ka niya. No? Kaya muli, happy Sunday sa atin mga kapatid. Ang pag-aaralan natin, of course, is in the series of Open Heaven. Ayan, ito po yung title natin mga kapatid. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Living under open heaven. Ayan. Pamumuhay na tayo ay nasa sakupan ng bukas na langit. Amen? Living under open heaven. No? At sino dito sa atin mga kapatid yung matagal nang nagpe-pray pero hindi pa rin sinasagot yung prayer? Tumahimik ulit, ano? Mayroon ka lang matagal na pinagpipray, pero hindi pa sinasagot yung prayer. No? Na nararamdaman mo like parang hanggang ceiling lang. Diba? Pag nananalangin ka, parang hindi tumatagos. Bakit parang hindi umaabot dun sa langit? Sino nakaramdam nito? Parang sarado ang langit. No? Nakaranas na po ba tayo ng ganyan? No, na ginagawa mo naman yung mga tamang bagay, no, nananalangin ka, nagbabasa ka ng Bible, ba? Uma-attend ka ng church katulad ngayon, no? So, pero parang malayo si Lord. Sino nakaranas ng gano'n, no? Lord, parang malayo ka. Amen. At yung ating buhay ay parang na-stuck. Na-stuck sa pandemic. Na-stuck sa 2015. Na-stuck sa 2001. No? Bakit ganon? Bakit Lord, ginagawa ko naman yung mga dapat gawin? Bakit nasa dry season ako? No? Sino dito yung nasa dry season? Yung tagtuyot. Ba hindi lang tag-init yung naranasan natin. Maraming tao nararanasan yung tagtuyot. Sino dito nakaranas ng tagtuyot? No? Yun. You feel like your prayers bouncing off the ceiling. No? Na parang, bakit ganoon? Parang I'm stuck. Pero alam niyo ba mga kapatid, mayroong sinasabi po ang salita ng Diyos na magandang balita. No? Katulad ng sa devotion kanina, all things work together for good for those who love God. Amen. Today, we declare na yung bagay na yan sa buhay mo na problema, hindi yan permanente, kundi temporary lang. Amen? At sige kapatid, ilagay mo yung kamay mo sa puso mo. Sabihin mo, I believe in the name of Jesus that all my problems shall be resolved in His time. In Jesus' name, Amen. No? So ganun yung prayer natin na we believe that all problems are temporary and it shall be resolved under open heaven in the mighty name of Jesus. No? Kaya mga kapatid, dapat malaman natin yung salitang ito, no? Na yung mga bagay na binibigay na sa atin ng pangako ng Diyos, no? Ano ba ang open heaven? Ang open heaven, nabanggit kanina, sabihin natin, presence of God. Ayan. Yung Holy Spirit. Sabihin natin, provision. Ayan. Sabihin natin yung power. Ayan, yung power of God na sa ating buhay ay mararanasan natin. It's when the barrier between the spiritual realm and the physical reality is removed. Kasi po, dalawang mundo ang nag-i-exist. No? Sino dito naniniwala merong spiritual na realm? Yes. At anumang nangyayari sa spiritual realm, apektado ka, whether you believe it or not. The question is, are we connected to the Lord? Are we aligned with the Lord? No? So, ang open heaven mga kapatid, nandoon ang provision, presensya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos dadaloy sa atin. And today we are going to explore what an open heaven looks like. No?
At ngayon din, araw na ito, tatalakayin natin kung ano yung saradong langit. Hindi lang open heaven tatalakayin ko ngayon, closed heaven din. Kasi baka di mo alam, nasa closed heaven ka pala. Amen. Kasi believe tayo ng believe. Yes, open heaven, open heaven. Pero yung ginagawa mong lifestyle, pang closed heaven pala. Amen. So kailangan malaman natin yung mga kapatid para talagang maranasan natin yung kapangyarihang dumadaloy mula sa langit, mula sa Diyos. No? And most importantly, tatalakayin natin ngayon how we can position ourselves to live continuously. Everybody say, continuously living under open heaven. Continuously living under open heaven. Ayan. Sino dito yung handa na magbasa ng salita ng Diyos? Deuteronomy chapter 28 verse 12. Everybody read your Bible. Ang sabi dito, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Totoo po bang pinangako to ng Diyos? Panahon ng bayang Israel? Naniniwala po ba tayo this promise is still relevant to our time? Sino naniniwala ang pangako ng Diyos dito sa Deuteronomy chapter 28? Katulad ng binasa rin natin last week, no? Ay relevant pa rin, applicable pa rin sa panahon natin ngayon. Amen? Ang konsepto po nito mga kapatid, this is the blueprint of blessing. Everybody say, blueprint of blessing. Ayan. Kasi may pangako eh. At nakita natin sa pangako, merong kondisyon. Amen po mga kapatid? This is a profound biblical promise. Ang konsepto po ng open heaven, no, maganda pakinggan, open heaven, bukas ang langit, maganda pakinggan. Pero pag yung kondisyon na ang inutos sa iyo ng Panginoon, no, ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, susunod ka pa rin kaya? No? Kasi sinasabi doon, this is a promise of provision. Everybody say, promise of provision. Ayan po, yung sabi doon, upang ibuhos. Pag sinabi pong ibuhos, may kulang ba yon? Pag sinabing buhos, lahat-lahat yun, tama? Diba? Pag sinabi talagang buhos, talagang aapaw ang pagpapala. Amen? Sabi doon, bubuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Ano yung ulan na yun? Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Isipin mo lahat ng gagawin mo, be-bless ni Lord. Diba? Ibubuhos niya. No, all the works of your hands, rain, diba, shall come in your life. Yun yung tinatawag na the promise of provision. At ang ulan po, mga kapatid, lalo na dito sa ating bayang Pilipinas, agrikultura, di ba? Agricultural country tayo. Napakahalaga ng ulan. Tama? Kailangan talaga natin ng ulan. No? At pag sinabing ulan in the society of agriculture, katulad din doon sa bayang Israel, it means life. No? Napakahalaga ng ulan. Isipin mo sa gitna ng disyerto, walang katubig-tubig. Eh kung umulan, edi parang ginto yung ulan. Tama? Sobrang halaga nun, mga kapatid. No? And ang ibig sabihin ng ulan ay growth. Everybody say growth. Kapag umulan, kapag nadiligan, naambunan, or nabuhusan ng tubig, yung mga halaman, merong growth. Amen, mga kapatid. It means life. Rain. Ano? Ibubuhos mula sa langit ang ulan sa kapanahunan. No? At pag may growth, may fruits, at may harvest. Amen, mga kapatid. Kailangan yun ng halaman. Pag may growth, pag lumago yung puno, pag lumago yung halaman, merong prutas, no? At merong harvest. Everybody say harvest. Ayan. At para sa atin mga kapatid, no, it represents whatever is needed for our lives. Sino dito yung nakaranas talaga nung ulan? Ibig sabihin,
yung talagang galing kayo sa tagtuyot na buhay pero dumating yung ulan? Hindi po ba napaka-saya, napakasarap sa pakiramdam na finally, bumuhos din ang ulan? Diba? Parang nung panalangin ni Elias, huwag umulan. Diba? Sobrang tuyong-tuyo na eh. Wala na talaga kahit anong bagay na halos hindi na mabuhay eh. Amen. Pero nung umulan, nung nanalangin ulit si Elias at binuhos yung ulan, talagang tumubo na yung mga halaman at nagkaroon ng growth, nagkaroon ng fruits, nagkaroon ng harvest. Promise of provision, mga kapatid. Sino po sa atin yung gustong makaranas ng uulanin ka ng pagpapala ng Diyos? Amen. In your lives, in your family, katulad ng binasa kanina ni Brother Barry, di ba? Maging sa next generation, thousands of generations mo, pwedeng mangyari yung pagpapala, yung promise ng Panginoon kung tayo mamumuhay under open heaven. No? Kasama na dyan, pati yung ministry mo. Amen? So, the ultimate open heaven, basahin po muna natin Matthew chapter 3, 16 to 17. Sabi po dito sa Matthew chapter 3, 16 to 17, nabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapok sa kanya. Sa 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So napakahalaga po ng verse na ito. Kasi sabi doon, bumukas yung langit eh. Amen po? So one of the greatest, the greatest example of an open heaven ay nandito sa sitas na ito. Na sinasabi dito, na notice natin mga kapatid, merong tatlo, di ba, na mapapansin tayo dito. Una, yung Holy Spirit. Everybody say Holy Spirit. Holy Spirit. The Holy Spirit descends. Anong ibig sabihin ng Holy Spirit? It means the presence of God. It means the power of God. Kapag ang isang tao na puspos ng banal na Espiritu, meron siyang kapangyarihan at meron siyang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, everything you need is there. Amen? Presensya ng Diyos. Isa pang mapapansin natin, ang Ama na nasa langit ay nagsalita. Ibig sabihin, revelation. Ano yung revelation ng Father? Jesus is one begotten Son of God. The only begotten Son of God. At makikita natin yung identity. Because the Father speaks and the Son is on the earth, nung time na yon. So, nakilala natin na si Jesus ang Messiah. Amen po? Si Jesus ang Savior. Na-reveal sa atin na si Jesus hindi tao lang, hindi propeta lang, hindi guru lang. Si Jesus ang tagapagligtas. Jesus is God. Jesus is the Creator. Amen? Jesus is the Savior. So, merong revelation at nakita natin yung identity natin ay na kay Kristo. Kaya tayo tinawag na mga Kristiyano. Amen, mga kapatid. At pangatlo, nakikita natin, ano sabi doon? Approval is given. Everybody say approval. Pag sinabi sa'yo, approve, kapatid. Maganda sa pandinig, Tama? Halimbawa, yung prayer request mo sa Panginoon na magkaroon ng breakthrough sa pamilya, umangat ang buhay ng pamilya, magkaroon talaga ng character development, at inapprove ng Panginoon, favor, grabe, open heaven talaga yung mararanasan mo. Amen? Ang tawag doon ay favor. Everybody say favor. Ito po ang nangyayari kapag ikaw ay namumuhay under open heaven. Amen? Sino po yung gustong maranasan yung bagay na ito? Amen? Yung feeling of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit, at nandun yung revelation and you know your identity, meron kang authority, diba? Meron kang power and authority in Christ. Amen? At pinapahayagan ka ng Panginoon ng lahat ng mga dapat mong malaman. Grabe po, At pangatlo, yung favor. Not only favor ng Panginoon, kundi favor in men. Favor din ng tao yung makikita sa iyo. Kaya mga kapatid, ang pinaka-punto dito, yung ultimate open heaven na maranasan natin, na naranasan din ng ating Panginoong Hesus-Kristo,
Ibig sabihin, it's all about surrender and obedience to the Lord. Amen. Nakita po natin yung pamumuhay ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay nag-submit, siya po ay talagang tinupad niya yung kautusan o yung pinapagawa sa kanya ng Panginoong Diyos. Ito yung nangyayari under open heaven. Kaya yung pabor, yung kapangyarihan, yung revelation, lahat po iyon ay naranasan ng Panginoong Jesus at ng mga tao, yung mga disipulo niya na sumunod ayon sa kalooban ng Diyos. Point number 2, mga kapatid. Ito po, ang isang point number 2 na hindi pa natin masyadong natatalakay. Kasi yung open heaven, di ba? Halos every other day, pag sa Bible study, natatalakay natin. Amen? Ngayon naman, yung point number 2 dito, what caused the heavens to close? Ano ang nagpapasara sa langit sa buhay mo? Amen. If God desires an open heaven for us, why do we often experience a closed one? Kung gusto ng Diyos, pastor, na maranasan ko, pastor, ang open heaven, bakit ganito ang naranasan ko? Tila ba kabaliktaran? Tila ba sarado ang langit? Sino yung may tanong na gano'n? Amen? Scripture is clear, mga kapatid. Basahin natin yung Isaiah 59 verse 2. Anong sinasabi sa Isaiah 59 verse 2? Ang sabi po sa English version, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear, because unconfessed sin creates distance." Ano pong sabi sa Tagalog? Everybody read the Bible. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Sino dito naniniwala na kapag nanalangin siya, narinig siya ng Diyos? At sino rin sa atin, naniniwala ba tayo kapag nakakagawa tayo ng masama, nalalayo ka sa Diyos? At sabi doon, kaya hindi nyo siya makita, kaya ba't parang ang layo ng Lord? Alam mo kung ano yung sagot? Dahil sa ating masasamang pamumuhay. Nasagot na po ba yung tanong kung bakit sarado ang langit? Yes. Bakit po sarado ang langit? Dahil sa masasamang gawa. Yan ang dahilan ng pagkaawalay natin sa Diyos. No? Your iniquities have separated you from your God. Lalo na mga kapatid, yung mga unconfessed sin, yung patago-tago ka, ang dami mong lihim sa buhay mo, hindi mo kinoconfess sa Diyos. Kahit alam mo namang alam ngayon ng Diyos. At yung isa pang sinasabing unconfessed sin, diba? Nagkasala ka sa ibang tao pero hindi ka humihingi ng kapatawaran. Narinig po ba natin, mga kapatid? Amen. Yun yung nagpapasara sa langit sa buhay mo. Unconfessed sin. Yung mga sikreto na ginagawa mo ng lihim at masasama. No? Yun yung nagpapasara. It creates distance. Everybody say distance. Pagkawalay, no? Pagkalayo sa Diyos. It grieves the Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit po ay nag-grieve, hindi po siya makakakilos sa buhay natin. Sino po nakakaalam nun? Pag ang Holy Spirit na nananahan sa iyo ay namighati dahil sa masasamang ginagawa mo, no? Dahil sa mga lihim na ginagawa mo, may it be sa social media, diba? Kung ano yung mga bagay na lihim na alam mong kasalanan sa Diyos, at hindi mo kino-confess, at hindi mo ipinibulgar ang sarili mo, dahil ang gusto mo lang ay ma-impress yung ibang mga tao. At marami kang kasalanan na hindi mo kino-confess. Kung hindi, ginajustify mo pa, diba? Binabalasa mo pa, para pangatwiranan yung mali mong ginagawa. Doon sumasara ang langit. Nakuha natin, mga kapatid. So,
Kaya pala, ang pinag-aaralan natin, open heaven. Meron palang tendency na masara ang langit. Because of our iniquities, that iniquities have separated you from your God. No? At punto ko, mga kapatid, idolatry and misplaced priorities. Idolatry, everybody read. Idolatry and misplaced priorities. Sino ba ang priority mo? Baka may Diyos-Diyusan ka sa buhay mo. No? Kasi minsan, ang alam lang natin Diyos-Diyusan, yung mga nakikita, yung mga ribulto, hindi lang yan ang Diyos-Diyusan. At medyo mababaw na pagkaunawa sa Diyos-Diyusan yung mga ganong bagay. Ang totoong Diyos-Diyusan ay kung ano yung nasa puso mo. The idol of the heart. Amen? Ano yung sinasabing idol of the heart? When we put our trust in our wealth, sa pera mo, sa kayamanan mo, sa connection mo, sa kung anong meron ka, kapag doon ka nagtiwala, ang sabi ng Biblia, cursed is the man, no, who trusts in man, sa kapwa-tao o sa bagay sa mundo, you will be cursed. And that is idolatry. No? Yung nagtitiwala ka sa bank account mo, nagtitiwala ka sa career na meron ka, no? Na talagang matibay ang kumpanya namin, matibay ang sandigan ko, di ba? Higit 2 dekada na ako sa kumpanya, napakatibay na ng stand ko. Ayan, Diyos-Diyusan yan, kapatid. Amen. No? Marami na akong naipon, marami na akong mga property, at doon ka nagtitiwala, Diyos-Diyusan yan, kapatid. Magsasara ang langit kapag dyan ka nagtiwala. Amen po, mga kapatid. Careers, yung mga negosyo, yung mga trabaho, di ba? Or even your own intellect. Matalino ako. Di ba? Maraming akong alam na diskarte sa buhay. Marami akong alam na trabaho. Diba? Titulado ako. Graduate ako dito, graduate ako doon. Kapag doon ka nagtiwala, kapatid, idolatry yun. Nakikita po natin, mga kapatid. Amen? At yung misplaced priorities. Kasi nga, kapag iba yung Diyos mo, hindi tunay na Diyos yung Diyos mo, kundi mga bagay sa puso mo na pinangahawakan mo, kapatid, maiiba yung priority mo. Gusto mong malaman kung si Jesus talaga ang Lord mo? Kapag priority mo na siya. Amen. Naririnig po ba natin, mga kapatid? No? So, we are essentially saying na para ba ang sinasabi mo, hindi ko kailangan ng pagpapala ni Lord kasi kaya kong kumayod sa sarili ko. Maraming mga taong ganyan. Hindi sila umaasa sa Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. Diba? Maraming ang scientifico, ganyan. Maraming ang mga tituladong tao, matatalinong tao, ganyan. Amen? Hindi nagtitiwala sa Diyos, kundi sa sarili nilang kakayanan. Anong sabi ng Biblia? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will make your path straight. Amen? Pag sinabing, do not lean on your own understanding, it's a command. Yes, amen. May utos doon ng Panginoon. At yung sinabing, trust in the Lord with all your heart, utos din yun ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ang nangyayari, idolatry and misplaced priorities. Mas inuunan natin yung mga bagay na akala natin mas mahalaga kaysa sa Diyos. Mas mahalaga yung trabaho ko. Mas mahalaga yung negosyo ko. Mas mahalaga yung laman ng bank account ko. Mas mahalaga yung mga property ko. Mas mahalaga yung pag-aaral ko. Mas mahalaga yung boyfriend ko. Mas mahalaga yung girlfriend ko. Idolatry and misplaced priorities will close heaven in your life. Naunawaan natin, mga kapatid. Now, I don't judge you.
Sinasabi po sa salita ng Diyos, katulad ni David, anong sabi niya sa Lord? Search me, O God, and know my heart today. See if there's iniquities within me. I pray, Lord. Diba? Linisin mo ako. Yun yung sabi ni David eh. Bakit? Si Haring David na po yun No? Dahil alam niya, nagkasala siya sa Diyos. Sabi niya, let not your Holy Spirit depart from me. Amen? Sabi ni Haring David, bakit? Alam niya, nalalayo na siya sa Diyos dahil sa masamang nagawa niya. Amen? Si David, napakagaling na warrior, tama? Si David, isang hari. Si David, napakatalino, tama? Napaka-strategic. Napakagaling niya sa ministry niya. Pero yung kahinaan niya, yung sa puso niya, idol of the heart, the lust of the flesh, yun pala yung kanyang idolo. At pinakita sa kanya yun ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Kaya, yun ang nangyayari. Kaya, close ang heaven, nararanasan ng ibang mga Kristiyano na, kahit Kristiyano na, nararanasan pa rin close ang heaven. Una, sin and disobedience. Pangalawa, idolatry. Yan yung una, sin and disobedience. Pangalawa, idolatry and misplaced priorities. Meron pa pong pangatlo. Sino dito yung sinasabi niya, Pastor, sige, ituloy natin. O sino yung sabi, Pastor, tama na. Isara mo na. Tuloy natin? Yes. Pangatlo, mga kapatid, withholding from God. Withholding from God. No? Papaliwanag po natin ito ng napakalinaw. Tinatawag din ito the Malakay principle. Basahin po natin, Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Sa verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. Verse 10, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Malinaw po ba yung sinabi ng Panginoon? Ito na siguro yung isa sa mga famous passage na maraming mga ngaral ginamit o ginagamit. Amen? Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? Sabi sa English na in-address yung root issue. Everybody say root issue. Ano yung issue dito? Sino yung nagsasabi dito ang issue dito ay about pera? Pera ba ang issue dito? Sino yung sagot ay about pera yung issue dito? Sino yung sagot dito, ang issue dito ay about sa puso ng tao? Hallelujah. Matatalino talaga ang mga taga-DOCGM. So, ang sinasabi po, will a mere mortal rob God? Mapagnanakawan ba ng mortal na tao ang Diyos? No? Anong lahat ng Diyos yun? Pero sabi niya, yet you rob me, no? In tithes and offerings. God challenges them. No, merong challenge ang Panginoon. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. No? Mga kapatid, klaruhin natin, this is not about money. Of course, may money involved, but the root cause, the root issue is not about money. It's about the Lordship of Jesus Christ. Pag sinabi natin Lordship, siya ba talaga ang Panginoon sa lahat ng area ng buhay natin? Amen. Siya ba talaga ang priority natin? Because when we hold back what belongs to God, we limit His capacity to flow through us.
Pag nag-hold back ka, hindi mo binigay yung para sa Diyos. Halimbawa, ngayon, oras ng panambahan, tama. Hindi mo yung binigay para sa Diyos. Halimbawa, oras ng panalangin, oras ng simbalay, or oras ng pag-meditate mo, oras ng Bible study, halimbawa, no? So kung halimbawa, may ganoong bagay, at hindi mo ibinigay yon para sa Lord, sino dito ang nakakaalam na pagnanakaw yun? Pastor, ako magnanakaw? We are all guilty. Alala ninyo sa krus, sino yung katabi ng Panginoong Jesus? Dalawang magnanakaw. And it represents you and me. Lahat tayo, we are guilty of stealing. I say it with all humility. Kapatid, ikaw at ako ay guilty ng pagnanakaw sa Diyos. Amen po, mga kapatid. It's about lordship. Pag sinabing lordship, is Jesus Lord of Lords? Is Jesus King of Kings? If Jesus is King of Kings, paano natin siya tratuhin? Paano ka maglingkod sa Kanya? No? At nakita niyo ba mga kapatid, kung napansin niyo yung malakay na yan, what is the purpose of tithes and offerings? Ang sabi doon, so there may be food in my house. Para yung mga pangangailangan sa aking tahanan ay matugunan. When you take care of God's business, He will take care of you. It is open heaven. Pag pinabayaan mo ang gawain ng Diyos, that's closed heaven. It's about lordship. Kung si Jesus ang Lord ng DOCGM, ang may-ari ng DOCGM, paano mo ituring ang DOCGM? Sige nga. Meron ba tayong paggalang? Meron ba tayong pagpapasakot? Meron ba tayong zeal o malasakit sa gawain ng DOCGM? Meron ba tayong desire na talagang mag-grow at lumago ang gawain ng Panginoon dito sa DOCGM? O hindi kaya kabaligtaran ang nangyayari, ninanakawan natin ang DOCGM? Mga kapatid, yun ang sinasabi sa Malakay 3:8 to 10. It's not about money, it's about the Lordship of Jesus Christ. Amen? It starts with that principle. And when that principle ay talagang nilakaran mo, ano yung pangako ng Diyos doon? Bubuksan niya ang mga bintana o sa ibang translation, floodgates. Grabe ng floodgates. Talagang babaha ng pagpapala. Sabi niya doon, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, yung priority. No? Priority ba natin i-advance ang kingdom of God? Diba? Sa pag-advance ba ng kingdom of God, kailangan mag-upgrade tayo spiritually? Kailangan ba kapag may opportunity ng mga gawain o di kaya upgrading seminar, kailangan ba sumama ako doon? Kailangan ba mag-participate ako sa ginagawa ng Diyos sa kanyang mga gawain? O mananatili lang akong member habang buhay? Sabi ng Deuteronomy 28, you are not the tail, you are the head. At ang pagkatawag sa bawat Kristiyano ay mamuna. Amen. Amen? Pamunahan mo yung paggawa ng mabuti because Jesus is Lord. Amen? Pamunahan mo yung pag-advance ng kingdom of God. Amen? Hindi yung, ay, okay na yan, bahala, okay na yan. Diba? Okay lang yan.
ano naman yan eh, basta magamit lang, okay naman. Diba? Eh, meron namang kakayahan pala bumili ng medyo quality na mikropono. Diba? Eh, yung binili is hindi ganun ka-quality. Diba? Kasi tinitipid o nagtitipid. Sa tingin natin, kalugod-lugod yun sa Lord. Diba? May kakayanan namang i-upgrade yung mga instrumento, yung mga gagamitin para sa gawain ng Panginoon. Pag hindi natin in-upgrade, sa tingin nyo kalugod-lugod sa Panginoon? Hindi. Pag nanakaw yun. Amen po, mga kapatid? Kaya nga, when you take care of God's business, this is the business of God. It's all about soul winning. It's all about advancement of the kingdom of God. Kapag ikaw ay nag-participate, nandoon ang pagpapala. Amen? Hindi ka hayaan ni Lord kasi ikaw yung namumuna eh. No? Doon sa mga gawain na nais niyang ipagawa sa iyo. Pag ginawa mo ba yung nais ipagawa sa iyo ni Lord, may pagpapala. Ang pagpapala po ay nandoon sa journey. Pag sinabing journey, we are strangers here in the world. Namamalakaya tayo. At habang nag-journey tayo, ginagawa natin yung assignment na binigay sa atin ng Diyos. At habang ginagawa natin yung assignment na binibigay ng Diyos, ibinubuhos niya yung pagpapala under open heaven. Eh, paano naman, Pastor, pag di ako nag-journey, hindi ko ginawa yung mga bagay na pinapagawa ni Lord? Close yung heaven. Kaya huwag kang magtataka kung para bang ang layo ni Lord, hindi mo siya maramdaman. Let's reflect on ourselves. Meron ba akong hindi na i-confess? Meron ba akong tinatagong kasalanan? Meron ba akong inaalagaang kasalanan na 10 years na 20 years na, wala pang nakakaalam, hindi ko pa na i-confess? Amen po ba, mga kapatid? Meron ba akong tinatago sa Diyos? And by the way, makakapagtago ba ako sa Diyos? Amen? So, ang open heaven, mga kapatid, it's about the Lordship of Jesus Christ in our life. Pag hindi siya ang Panginoon mo sa lahat ng areas ng buhay mo, hindi po mararanasan ng open heaven. Amen po. Malinaw po ba, mga kapatid? Ngayon, Pastor, ano ang solusyon? Yan. Sino dito gustong malaman yung solusyon ng salita ng Diyos? Ano yung solusyon ng Panginoon? Praise the Lord! Meron laging solusyon ang Panginoon sa ating mga problema. Amen? Ganun kabuti si Lord. Point number 3. Ang mga susi para ma-unlock. Everybody say unlock. Keys to unlocking an open heaven. Ano yung mga susi na ito? No? Na papaano natin mababago yung atmosphere? Paano tayo ma-realign sa open heaven? How do we move from a closed heaven to an open heaven? Una, mga kapatid, repentance and purity. Sabihin natin, repentance and purity. Amen. Tinatalakay ba ng Panginoong Jesus lagi yung repentance and purity? Amen? Lagi bang nandoon sa core ng gospel message yung pagsisisi at kalinisan? Yes. Ang unang step, mga kapatid, 1 John 1:9. 1 John 1:9. No? Pwede mong isulat yan. 1 John 1:9. Basahin natin ang Biblia. Everybody read. Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. What is the condition of purity at totoong repentance? Confess. Everybody say confess. Maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, ang hirap mag-confess. No? Sabi doon, kung papahayag, that's the condition. Makaka-receive tayo ng kapatawaran. At kalakip ng kapatawaran na yun ay pagpapala ng Diyos. Amen? Pero, humihingi ka ng tawad sa Lord, hindi mo naman kino-confess. Meron bang mga tao ganun, Pastor?
humingi ng tawad sa Lord pero hindi niya kinonfess yung kasalanan niya? Binigkas mo lang, Lord, patawarin mo ako. Saan? Diba? Puro kasi sinasabi mo, patawarin mo ako, Lord, patawarin mo ako, Lord, linisin mo ako, Lord, linisin mo ako, Lord. Saan? Be specific in prayer. Amen? Halimbawa, nang babae ka, bakit hindi mo mabigkas na ng babae ka? Diba? Nagnakaw ka. Diba? Nandaya ka. Bakit di mo magbigkas na nandaya ka? Nangalon niya ka. Bakit di mo mabigkas ng nangalon niya? Ang hirap ba? Aminin? Ang hirap mag-confess, ano? Bakit hindi mo mabigkas na makamundo ka, makalaman ka? Bakit? Eh, yun ang kondisyon eh. Ipahayag mo. At may sinasabi sa Bible, yung mga lihim sa dilim, ipahayag mo hanggang rooftop, doon sa liwanag, para mawala ng kapangyarihan ng kadiliman sa iyong buhay. Yun pala ang purpose kaya ipapahayag. Ang purpose kaya dapat mong ipahayag, hindi para ipahiya ka. The devil is a liar. The devil is telling you, pag pinahayag mo yan, mapapahiya ka. Yan ang sinasabi ng demonyo. Pero ang sinasabi ng Lord, pag pinahayag mo yan, anak, mapapahiya ang diablo sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ganon ang open heaven. Hindi ikaw yung mapapahiya. Sinasabi lang ng demonyo, ikaw yung mapapahiya. Pero kung ang totoo niyan, pag ipinahayag mo, yung kasalanan mo, yung naging totoo ka sa testimony mo, di ba? O kung anumang mga pagpapatotoo natin sa mga tao, may kapatawaran at kalinisan na matatanggap mula sa Diyos. At hindi ka mapapahiya. Ang diablo ang mapapahiya. Amen? Kumbaga sa alam niyo yung mga vampire, di ba takot yun sa araw? Kumbaga sa pag-confess, ang picture ng pag-confess, kinaladkad mo yung vampire doon sa araw. Yun ang picture ng pag-confess. Yan ang example ko dyan. Yung vampira, kinaladkad mo papunta sa araw, at yun, namatay yung vampira. Ano yung sinisimbolo yung vampira? Yung kasalanan mo. Kapatid, marami ka atang tinatagong vampira sa buhay mo. Kaladkarin mo papunta sa liwanag. Amen po, mga kapatid? No? Kasi ganun eh. Bakit? Bakit, pastor, inihilan tulad mo sa vampira? Eh di ba, vampira, namubuhay lang sa dilim. Eh di ba, kasalanan, lumalago lang, lumalakas lang, nabubuhay lang sa dilim. Yung vampira, di ba, sumisip-sip ng dugo? Ano ibig sabihin nun? Makalaman. Tama ba? Ganun po yun eh. But if you will confess, kung ipapahayag mo, pastor, ito yung vampira ko. Dracula na. Kasi 20 years ko na siyang tinatago, ang laki-laki na niya, ang lakas-lakas na niya, ngayon, pastor, inihahayag ko na. Merong mga ganyan eh. Diba? Merong mga tao, halimbawa, diba? Merong mga tao na merong posisyon. Diba? Sa gobyerno. No? Matagal na panahon, nilihim niya yung kanyang ginawa. And then one day, nakilala siya sa Lord, pinahayag niya. Amen po mga kapatid? At ano yung tatamuhin? Ano yung pangako ng Lord? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At hindi lang patatawarin, lilinisin tayo sa lahat ng ating... Sino yung maglilinis? Sabihin mo sa kapatid mo, hindi ikaw ang maglilinis. Baka kasi ang nasa isip natin, kaya nating linisin yung kapatid natin. Hindi natin siya kayang linisin. Ang kaya lang natin gawin, encourage siya na magpalinis sa Diyos. Amen. Amen. Encourage ang bawat isa na magpalinis, lumapit sa Diyos. Amen po, mga kapatid. Kaya repentance and purity, this is the first step. Always turning back to God. Pagbabalik loob lagi sa Panginoon ang susi para bumukas uli ang langit. It assures us, yung 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful. Everybody say faithful. God is faithful to forgive. We must constantly allow the Holy Spirit to search our hearts
and realign our motives. Baguhin ng Diyos yung motibo mo. Baguhin ng Diyos yung puso mo. Yun po ang nagagawa ng confession. Amen po, mga kapatid. At ang confession talagang nakakapag-release yan ng bigat sa buhay natin. Amen? Pangalawa, mga kapatid, bukod sa repentance and purity, pangalawang susi sa open heaven, fervent, desperate prayer. No? Bakit pangalawa yan, Pastor? Hindi ba dapat una ang prayer? May point naman, tama? Eh, hindi ba yung confession is part of prayer din? Yes. Bakit inuna natin yung repentance and purity? Dahil kapag nanalangin ka ng walang repentance and purity, wala rin. Nakuha natin, mga kapatid. Kahit buong emosyon, kahit buong boses sa panalangin, sinigaw mo pa, talagang buong kalakasan, fervent, desperado ang panalangin. Pero kung walang repentance and purity, wala rin. Nakuha natin, mga kapatid. Pero si Elijah, he is pure in the sight of God, nanalangin siya, huwag umulan ng 3 taon o mahigit. Sinagot pa agad ni Lord? Yes. Kailangan niya ba paulit-ulit parang kumatok sa langit? Hindi. Dahil bukas na ang langit in the first place nung panahon na yan. Kapag bukas na ang langit, mga kapatid, sa buhay mo, hindi mo na kailangan magmakaawa sa Panginoon. Dahil matagal nang naawa si Lord sa atin. Matagal na yung mercy ibinaba sa atin. Kaya nga ang nararanasan natin ay grasya. Hindi ambot, hindi buhos ng ulan. Yun ang grasya, kapatid. No? Hindi mo lagi sabihin, Lord, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Matagal na. Kaya nga pa ako si Kristo eh. Sa krus. Dahil nandoon yung love and mercy. And what is the result ng pagkamatay ni Jesus sa krus? Grace. Ibig sabihin ng grace, yung pagpapala ng Diyos na kahit hindi mo deserve, ibibigay niya sa iyo. Magiging open ang heaven. Amen? Katulad ni Elijah, naranasan niya yung under open heaven. No? Nung siya'y nanalangin, basahin natin James 5:17-18. Elijah was a man like us. Tao lang din si Elijah, katulad natin. Tama po. Si Elias, isang taong tulad natin, nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. May nakalagay ba doon, nagmakaawa siyang huwag umulan? Ano yung nakalagay doon? Mataimtim siyang nanalangin. Diba? Sa verse 18, at nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak na ang ulan at namunga mga halaman. Ganun lang yung panalangin niya. Hindi siya nagmakaawa na umulan na, Lord, please, umulan ka na, oh. Umulan ba siya? Dahil namubuhay siya under open heaven. A prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen? Kaya inuna po natin yung repentance and purity. At pangalawa, fervent, desperate prayer. Pag sinabing fervent, desperate prayer, you are desperately longing for the presence of God. Yun po ang ibig sabihin nun. No? Napagkakamalan ng minsan ng ibang mga Kristiyano na desperado kang sagutin ni Lord yung panalangin mo. Hindi yun yung sinasabi. Ang sinasabi, desperately seeking the presence of God. Hindi yung sagot niya. Because in the presence of God, nandoon na din yung sagot niya. Amen? So kaya mga kapatid, nung panahon ni Elias, he was just like a man, katulad mo, katulad ko, katulad natin. No? Ang tanong sa atin ngayon, are we praying for comfortable prayers? Nananalangin ka ba? Ang motibo mo ba sa panalangin ay para maging komportable ang buhay mo?
O nananalangin ka sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Amen? Nananalangin ka ba na uhaw sa presensya ng Diyos? Sa presensya ng Diyos, ha? Hindi doon sa kasagutan sa panalangin mo. Maraming mga tao uhaw sa sagot ng Diyos sa panalangin, hindi talaga sa presensya ng Diyos. Kaya hindi nasasagot eh. Bakit? Dahil ang after ka lang doon sa sasagot ni Lord, hindi ka after kay Lord. Pero kung after ka kay Lord, kahit hindi mo pa bigkasin, ibinigay na kaagad. Sino dito nakaranas, hindi ko pinalangin, binigay sa akin ni Lord? Hallelujah! Praise the Lord! Hindi kasama yun sa panalangin ko, pero binuhos ni Lord yung pagpapala. Diba? Ang panalangin ko lang naman dati, Lord, makakain kami ng maayos, makabayad kami sa upa, karoon ako ng trabaho maayos. Diba? Ganoon. Pero, masigit pa yung binigay ni Lord, na hindi naman yun kasama sa panalangin ko. Bakit? Kasi presensya ng Diyos yung hinahanap mo at hindi yung sagot niya sa panalangin mo. Eh ano naman kung sagutin ni Lord yung panalangin mo? Eh kung wala namang presensya ni Lord, wala din. Sabi ni Moses, no, Lord, kung hindi ka rin lang naman namin kasama, hindi na kami pupunta sa promised land. Kumbaga sa panahon natin ngayon, Lord, kung hindi mo lang din ako kasasamahan, kahit hindi na matupad yung mga pangako mo sa akin, basta kasama kita. Naunawaan ba natin mga kapatid? Hindi ganun yung tingin mo kay Lord. Hindi siya genie. Hindi siya yung tagasagot ng prayer. O sige, okay, ganyan, o ganito. No. He is Lord. Siya yung hanapin mo muna. Bago yung mga bagay, susunod na yung mga bagay na pangangailangan mo. Amen po, mga kapatid. Kaya, ang dapat sa atin, lalo na tayo, lahat tayo tinawag na mag-intercede. Dapat lahat ng Kristiyano intercessors. Amen. Amen. Amen? At kapag lahat ng Kristiyano, tayong lahat natutong mag-intercede, kapatid, uulan ng pagpapala sa buhay natin. Bakit? What is the main purpose of intercede? Presence of God. Amen. Presence of God. You are longing for the presence of God. The Lord, ikaw po ang patuloy na maghari, makasama ko sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat gagawin ko. Presence of God. Amen? Ganun po yun, manguna ka sa akin. Amen? Yun ba yung prayer mo, kapatid? O yung prayer mo, Lord, i-approve mo naman ito. Itong plano ko. Lord, itong plano kong negosyo, itong plano ko, itong prayer request ko, Lord, sinulat ko ng madiin, no, naka-sign pen pa. I-approve mo naman, Lord. Hindi dapat ganun po ang prayer. Ang prayer is about seeking the will of God rather than seeking approval for God. Amen? So kaya mga kapatid, ang sinasabi po dito, we must storm heaven with our intercession. Kaya mahalaga, pangalawang point, prayer. Ayan. So, lalo na yung simbalay, mga kapatid, no? Or yung, at saka yung personal prayer natin, dapat tinutuloy po natin yun. Lalo na kung hindi naman tayo masyadong nakaka-attend ng mga gawain ng Panginoon, sa bahay, gawin natin. Amen? Yun po ang napakahalaga, presensya ng Diyos. Kung nasaan yung panalangin ng mataimtim, nandoon ang presensya ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Pangatlo, yan, matatapos na po tayo. Radical generosity and obedience. Ano daw po yun? Basahin natin. Radical generosity and obedience. No? Ano yung radical generosity? Nadaanan natin yung Malakay principle. Amen? Obedience in our giving is a key to unlocking God's storehouses. Because you cannot outgive God. Amen? Hindi papatalo si Lord
na mas generous ka pa kaysa sa Kanya. Amen? Mga kapatid, kaya pala sabi sa Bible, it is blessed to give than to receive. Bakit? Yung naka-receive na hindi nag-give, yun na yun. Hanggang doon na lang yun. Pero yung nag-give at nag-give, laging nakaka-receive at nakaka-receive. Amen. Amen. Amen, mga kapatid? Sabi doon, it extends beyond finances. Hindi lang ito finances, it is beyond. Kasama na dyan yung health mo. Poproteksyonan ka ni Lord. Kasama na dyan yung pamilya mo. Poproteksyonan din ni Lord. Amen. Dahil inuna mong magbigay sa Kanya kaysa gumasto sa kung ano mga bagay. Basahin natin. Ulit yung Malakay. Everybody read your Bible. Malakay 3:8. Hanggang 10. Ayan. 1, 2, 3, go! Dalhin ninyo upang subukin ninyo. Amen. Radical generosity and obedience. Again, mga kapatid, hindi ito ginagawang batas sa panahon ng Kristiyano. Ito po ay prinsipyo. Pag sinabing prinsipyo, may aral. You have the option to do it or not to do it. Amen? So, dito po, ine-encourage po natin na maging cheerful giver ang bawat isa. Tama po ba? Yes. Pero hindi dito nagsisilipan. Nagtatides ka ba? Hindi ka nagtatides. Ikaw, nagtatides ka? Hindi ka nagtatides, ha? Hindi dito ganun yun. Ang pinabanggit dito, kung natutugunan ba yung pangangailangan sa tahanan ng Diyos. Kung nagagampanan mo ba yung ministry na binigay sa iyo ng Diyos. Again, it's beyond money issue. It's about the Lordship of Jesus Christ. Amen? Kasi nga, kung si Jesus ay Lord sa buhay mo, higit pa sa 10% ang maibibigay mo. Higit pa sa 10% of your time. Diba? Hindi yung, halimbawa, tayo ay walang masyadong time sa Panginoon. Diba? Kung halimbawa, wala tayong quiet time sa Panginoon, personal time sa Panginoon, hindi po ba pagnanakaw yun? Amen. Yes. So lahat po ng mga bagay, hindi lang yung pera, yung effort, yung lakas, lahat po dapat una ang Diyos. Kaya yung Matthew 6:33, higit pa yun sa 10%. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po ay principle. At pag sinabing principle, usually merong pangakong nakalakip. Amen? Ano yung pangakong nakalakip? Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po mga kapatid. Hindi ito sapilitan na, magbigay ka. Kung hindi rin lang bukal sa puso mo, wag na. Diba? Because God loves the cheerful giver. Hindi yung pinilit. Kung hindi binigay mo yon dahil alam mo, this is the best that I can give to the Lord. Amen, mga kapatid? Yung time mo, yung effort mo, yung finances mo. No? Lahat-lahat po yun. Kaya mga kapatid, sinasabi dito, it extends beyond finances to our time, to our talents. Diba? Kasama na yung talents mo. And to our surrender. Kasama na yung time mo. Are you fully yielded to what He is asking of you today? Bawat isa po sa atin, merong dinidil ang Panginoon.
meron siyang parang sinabi kay Abraham, akin na si Isaac. Merong ganun bawat isa sa atin. Pag hindi mo binigay yun sa Panginoon, yung kinukuha niya sa iyo, that is close heaven. Yung pinapasurrender sa iyo. Surrender your Isaac. Yun po yung sinasabi po dito. Amen? Because when we give to God, it means obedience to God. Amen po. Last, mga kapatid, cultivating a culture of worship. Ayan. Cultivating a culture of worship. Ayan. Worship must be our lifestyle. Hindi lang basta tayo umawit sa Panginoon. Worship means what is your lifestyle that must be aligned in the will of God. Because worship changes the atmosphere. Sino dito nakaalala kay Paul and Silas? Si Paul and Silas, habang nakakulong sila, umawit sila ng sincero at nanalangin sa Panginoon. When they were in prison. Amen? At nung sila ay umawit in prison, hindi sila nagrereklamo. No? Kahit nandoon sila sa sitwasyon na gipit, nakatanikala pa yung kamay at paa niya, nakakadeno pa eh, no? Pero walang kahit anong pagrereklamo o pagsisi sa Diyos ang lumabag sa bibig nila. Ang lumabas sa bibig nila ay pagpupuri ng himno at ng mga awiting papuri, pasasalamat sa Diyos. At anong nangyari? Nung taimtim yung kanilang papurit, panalangin, pasasalamat sa Panginoon, bumukas ang lahat ng pintuan. Nagkaroon ng lindol. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, ang ating mga papuri na galing talaga sa puso ay merong kapangyarihan Yes. Amen. papagsakin ang mga hadlang sa buhay natin. Amen? Kaya kung nagpupuri ka sa Panginoon na wala sa puso, kapatid, mas kakapal yung pader ng hadlang sa buhay mo. Pero kung talagang buong tiwala, buong pasasalamat, buong pananampalataya, papuri sa Kanya, kahit singkapal ng pader ng Jericho ay babagsak. Our praise has the power to pierce the darkness and invite the King of Glory sa buhay natin. Naalala nyo yung panahon ni Jehoshaphat? Sino nakaalala ng panahon ni Jehoshaphat sa Old Testament? Ano yung strategy ni Lord? Si Lord to hindi si Jehoshaphat nag-strategy. Sabi ni Lord, paunahin mo yung mga instrumento, yung mga awit. Amen? Nasa unahan dapat sila. At buong lakas, buong puso, umawit, magpuri sa Panginoon. Ano nangyari sa mga kalaban nila? Sila nag-away-away. Sino dito nakaranas nung maraming nagtatangkang pabagsakin ka, pero yung mga nagtangka sila mismo nag-away-away? Amen. Amen. Bakit? Dahil hindi naman ang motibo mo gumanti sa kanila. Yes. Ang tanging focus mo ay maglingkod at magpuri sa Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Because open ang heaven. Kaya mga kapatid, an open heaven is not about God becoming a cosmic vending machine. Hindi siya genie. Hindi yun ang open heaven. Pag sinabing open heaven, hindi yun yung iniisip mo. Na lahat ng gusto ko, makukuha ko, Pastor Dean. Ganun ba yun? Hindi yun ang open heaven. Mali ka ng iniisip mo. Ang open heaven is about intimacy. It's about your relationship with the Lord. Amen. It's about removing every hindrances so that we can experience the fullness of the presence of God. No? At kapag ka wala ng mga hindrances, wala ng mga hadlang, maririnig mo ng buong buo kung ano ang boses, instruction ng Lord sa buhay mo. Amen. No? So, and kapag narinig mo clearly yung voice ng Lord, katulad nung inaahon si Jesus sa Jordan River, this is my beloved Son. Diba? Malinaw na malinaw yung rinig eh. Yung boses eh. So, you shall have the power to accomplish the will of the Lord here on earth as it is in heaven. Amen?
magaganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa katulad ng kalooban niya sa langit. Amen. Kaya mga kapatid, ang tanong ko ngayon, are you living under open heaven? No? Or does heaven feels like a brass? Para bang sarado? No? Today is the day to repent. Today is the day to repent. Every day is a day to repent. Every day is a day of repentance. Every day is a day of confession. Every day is a day of praise and worship. Every day is a day of prayer. Every day is a day of breakthrough. Every day, God is moving in your life. Yun ang open heaven, mga kapatid. Kaya today, mga kapatid, kung meron ka pang hindi na-confess sa Lord, this is the right time. Kung meron ka pang hindi na pagsisihan, meron ka pang tao na hindi ka nakahingi ng tawad, this is the day to repent. Ito yung araw ng pagbabago. This is the day of surrender. At alam mo kapatid, pag yun ang ginawa mo, uulan. Uulan ang pagpapala sa buhay mo. Repentance and purity. Kahit tagtuyot ka ngayon, bubuhos ang ulan because of your surrender to the Lord. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your revelation, Lord. Thank you, Lord, for letting us know that we